mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa pagdiriwang, aminin natin ating mga pagkukulang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ginantimpalaan ni Propeta Eliseo ang babaeng tumanggap sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sonem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo,
Doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giesi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giesi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tayo pong lahat. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, yaong hari namin, kalooban mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, tinatawagan tayo ni Apostol San Pablo bilang mga binyagan na mamuhay sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo ay namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya ay mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinapahayag ng Panginoon ang kondisyon ng pagiging alagad at ang gantimpala na naghihintay sa mga tumatanggap sa isinugo ng Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi rin karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta, at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, they say the proof of loving is in giving. Kapag nagmamahal, talagang may mga ibinibigay. Kapag nagsabi ka sa tao, mahal kita, talagang may ibinibigay. Flowers, chocolates, affection, concern, time. Talagang pagmahal may ibinibigay. The proof of loving is in giving. And how do we give? First and foremost, we must give generously. We must give generously. Kapag sinabing giving generously, ito yung pagbibigay na maluwag sa loob. At ang sukatan ng tunay na generosity, it is not about how much you give. The true measure of generosity is about how much you keep. Yun ang tunay na generous. Kasi pwede kang magbigay ng 1,000,000, pero may 10,000,000 ka pa. Pero yung talagang nagbibigay generously, nagbigay ng piso, at ang natira sa kanya ay 25 centavos. Yun, generous yun. And so our Lord invites us today to give generously. Maluwag sa loob. Madaling magbigay ng sobra. Sobra yun eh. Madaling ibigay yung labis. Labis yun eh. Pero yung kahit na para sa'yo, ibibigay mo pa. Yung mga tinatago-tago mo, ipagkakaloob mo pa. Yung kahit inipon mo, ipagkakaloob mo, then that is generosity. In our first reading today, from the second book of Kings, merong babae na napansin niya araw-araw dumadaan si Eliseo sa kanila sa Sunem. At dahil napansin niya na araw-araw dumadaan yung propeta, araw-araw din niyang pinakakain. Pero hindi pa nagtapos doon. Nung nakita niya na kumakain naman araw-araw si Eliseo sa kanila, at napansin niyang parang napapagod palagi ang propeta, anong kanyang ginawa?
nagpagawa ng silid sa bahay nila para yung propeta may matulugan. Hindi lang niya pinakakain, pinatutuloy pa niya. Ngayon, yung babaeng ito, meron ding problema. Meron ding intindihin. Hindi siya magkaanak. Pero despite of her situation, despite of her condition, hindi siya nagdalawang isip na magbigay, hindi lang ng kaya niya, kundi magbigay ng sobra-sobra pa. Giving generously. In our gospel today from St. Matthew, we have heard the last part of our gospel. Sino man ang magbigay, hindi malaking hindi malaking amount. Sabi ng Panginoon, magbigay kahit ng isang malamig na basong tubig. Eventually, he will get his reward. Tatanggap siya ng gantimpala. Kahit maliliit na mga bagay, basta bukal sa kalooban ng pagbibigay, that is giving generously. My dear brothers and sisters, when you give, do you give generously? Ang pangalawang paraan ay giving gallantly. Gallantly. Pangit lang yung pagkaka-translate pero hindi naman dapat galante yun eh. Kasi yung galante, extravagant yun. Minsan, hindi ka na nag-iisip, bigay ka lang ng bigay. Yun ang galante. Pero kapag tinignan niyo sa dictionary, ano ba yung gallant? Matapang. Yun ang gallant. Noble, courageous. Kapag nagbibigay, ang taong nagbibigay, matapang. Narinig nyo na, ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang kapatid ng madamot ay duwag. Ayaw magbigay kasi natatakot. Natatakot maubusan. Natatakot mawalan. Hindi naman totoong wala tayo eh. Imposibleng wala. Ang totoo niya, nagdadamot ka kasi ayaw mong maubusan. Ayaw mong mawalan. You are afraid of losing what you have. That's why you will not give. That is why you will be stingy. Takot kang maubusan. And so when Jesus says, give gallantly, magbigay ng may tapang. Tapang na ang Diyos ang gaganti sa aking pagbibigay. Di ba ho, karanasan natin yung sinasabi ko? Hindi naman dahil sa wala tayong ibibigay. Ayaw lang nating magbigay kasi natatakot ka na yung ibibigay mo, hindi ibabalik. Natatakot kang magbigay kasi yung ibibigay mo, baka hindi maisoli. Hindi totoong wala. Minsan, pag tinanong, meron ka bang pagkain dyan? Kahit meron ka naman, sasabihin mo, wala. Eh kung ako maubusan, kung ako mawalan, meron ka bang pera dyan? Anong sagot? Wala. Automatic naman yan, di ba? Minsan kapag may lalapit, may pera ka ba? Wala. Kahit meron. Kasi natatakot tayo na baka pag may hiniram, hindi na maisoli, hindi na maibigay. Nakakatakot. May oras ka ba dyan? Wala. Kasi natatakot tayo na yung oras na ipapahiram natin, yung oras na ibibigay natin, baka hindi maibalik. My dear brothers and sisters, Jesus tells us today, when you give, give gallantly. May tapang. And that is the point of St. Paul in our second reading today, in his letter to the Romans. Sabi niya, akong Panginoon, ibinigay ang lahat, pati buhay ko. Walang takot, sabagat mahal ko kayo. Ibinigay ko lahat, pati buhay ko. Di nyo ba nalalaman na nabinyagan kayo kay Jesus dahil sa kanyang kamatayan, nailibing na ang kasalanan kasama niya.
Salamat sa pag-ibig na walang takot. Salamat sa pagbibigay na walang takot. Tayo ay may kaligtasan. Giving gallantly. And third, when we give, we must give gratefully. We must give gratefully. At tama kayo na narinig, giving gratefully. Di ba ang normal na sitwasyon ay kapag binigyan kita, anong sasabihin mo sa akin? Thank you. Thank you. Pag sinabing giving gratefully, yung nagbigay, siya pang nagpapasalamat. Salamat. Eh bakit? Kasi nilagay tayo sa posisyon na makapagbigay dahil binayaan tayo ng pambigay. Sana naiintindihan niyo yun. Kaya tayo nakapagbibigay dahil nilagay tayo sa posisyon na meron tayong maibibigay. At hindi lang ito basta pera o material wealth. Oras, talino, talento. And so when we give, we must give gratefully. Whenever we receive blessings from the Lord, we must rechannel it to other people. Mga minamahal kong kapatid, 13th Sunday in Ordinary Time, ang ating mga pagbasa ay tungkol sa pagbibigay. When you give generously, gallantly, and gratefully. Maluwag sa loob, may tapang, at marunong magpasalamat. At yung taong marunong magbigay, hinding-hindi magkukulang ang Diyos sa pagpapalang ibibigay sa atin. In our first reading today, nagbigay yung babae. Ano ang fitting conclusion? Let me read to you again. Tawagin mo uli yung babae, utos ni Eliseo. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak. Yung generosity mo, babalik ng Panginoon. In our second reading, Jesus gave His very self. Anong resulta? Kaligtasan para sa atin. And in our gospel, sabi niya, magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig at tinitiyak ko, tatanggap kayo ng gantimpala. We cannot outdone God in generosity. Hindi natin kayang talunin ng Diyos sa pagiging mapagbigay. And so God is challenging us today, give. Kapag sinabi mong mahal ko ang tao, mahal ko ang Diyos, talagang may ibibigay ka. And when you give generously, gallantly, and gratefully. Sapagkat hindi gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos, yung madamot, na duwag, na hindi marunong magpasalamat. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin nating itugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
upang sikapin ng simbahang magbuklod ang lahat sa isang pananampalataya, isang binyag at isang Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magsikap ang ating bansang mapanatili ang kapayapaan, magdamayan at pagtanggap sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang matagpuan ng mga dayuhan sa ating parokya ang hapag ng pagtanggap at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mabuklod tayo ng banal na pagdiriwang bilang mga tagasunod ni Kristo na nagsisikap ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makamit ng mga yumao ang gantimpalang ipinangako para sa mga matuwid, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan at itulot nawa kami makasunod ng walang pasubali sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami yung pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. So
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa